Alam niyo ba ang Pilipinas ang leading country sa pagpuproduce ng plastic waste sa dagat sa buong mundo? According sa recent stat noong 2019, ang Pilipinas ang pinakamalaking contributor, almost 40% ng plastic waste sa mundo, far surpassing the India which only has 13%. That is a 20% difference considering na ang India ay mas malaki kaysa sa atin. Pero, can we really blame the environment sa pollution na ginagawa ng tao? Isa sa pinakadahilan ng polusyon ay ang pag-urbanize o pagtayo ng mga kabahayan kapalit ng kalikasan. Andito ako ngayon sa ilog sa tabi ng Marikit Park. Kung mapapansin ninyo, ang ilog dito ay malapit sa mga bahay-bahay. At malaki ang nagiging epekto nito sa current state ng ilog. Ito ay nagiging madumi, puno ng basura at may hindi kaaya-ayang amoy. Isa lamang ito sa maraming nasirang kalikasan kapalit ng mga pangangailangan ng tao. Ano pong pangalan ninyo? Catherine de los Reyes. Meron po akong katanungan dito. Gaano na po kayo katagal nagtatrabaho po dito? 6 years na. Magsi 7 years. Ayan, ganyan na po ba yung halagayan po ng ilog dito? Oo, noon pa yan. Simula nung pumasok ako dito, ganyan na talaga siya. Bukod nung dati nung sa pinatubo, 'di ba, yung mga buhangin noon. Tapos hindi nahuhukay. Pagdating pa ng tag-ulan, yung ibang mga galing sa bundok, bumababa diyan. Yung mga galing sa mga bahay na syempre gagaling din yan sa mga kanal-kanal, diyan din pumupunta. Kaya nai-stuck yung mga dumi diyan sa ilog, hindi na nililinis. Pero ang tanong, kung yung mga tao na nasa lower social class ay bibigyan ng free housing, okay lang ba na sirain ng kalikasan para sa pangangailangan ng tao? Pero ang tanong, okay lang ba sirain kalikasan para sa mga kailangan ng tao? Sa tingin ko po, maaari siyang gawin. Subalit, kailangan nating kontrolin sa pagsira. Okay lang po ba sirain ang kalikasan para sa ikabubuti ng mga tao? For me po, hindi. Kasi in the long run kasi, let's say, yun nga, kinalbo yung bundok. In the long run, kapag nagpatayo kayo doon ng building, bumagyo, syempre, ang maapektuhan is yung mga taong nakatira doon. So for me, no, kasi ang kalikasan ay isa rin sa kailangan ng tao. So I don't believe na kailangan nating sirain yung kalikasan para lang sa pangangailangan natin. Kasi yun nga, kailangan din natin siya. And kung may sakuna naman mangyayari, tayo pa rin talaga yung magkakaroon ng maapektuhan ng sakuna. Lalo na kalikasan din ang nagtatanggol sa atin sa mga sakuna na dumadating sa bansa natin. Thank you po. Pero ang tanong, okay lang ba sirain ang kalikasan para sa pangangailangan ng tao? Hindi! Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng ganyan. Sapagkat ang kalikasan ay ating kabayan. Dapat natin mahalin ang kalikasan. Sapagkat dito tayo nakatira, dito tayo namumuhay. Pati ang mga hayop, halaman. Mahalin dapat natin sila, hindi natin sila dapat saktan. Pero ang tanong, okay lang ba sirain ang kalikasan para sa pangangailangan ng tao? Depende kasi dalawa yun may benepisyo. It's either yes or no. Kung sangayon ako sa ganun, ang gusto ko lang naman is kapag nagputol sila ng isang puno, may kapalit na 10 halaman. Kung no naman, syempre kalikasan natin yun and kailangan natin yun sa mundo natin syempre. Kasi syempre kapag nawala yung
kalikasan na yun, wala na rin mangyayari sa mundo natin. Yun lang. Pwede natin to i-consider na parang isang paradox kasi wala naman tamang sagot, both beneficial and disastrous. Pero depende pa rin sa tao. Kung patuloy natin sisirain ang kalikasan for the short-term benefits, in the long run, ang mga future generations ang magsasuffer. Kung patuloy natin kakalbuhin ang mga bundok at puputulin ang mga puno, ang matitira lamang sa mga future generations ay matinding init, malalakas na bagyo, at matinding global climate change. Pero ano nga ba ang mga benefits dito? First, stable housing leads to long-term social benefits. When families have secure homes, their health improves. Children can go to school more consistently, parents will find better jobs, and the community will become safer. Second, free housing is also economically beneficial. Construction generates jobs, stimulates local businesses, and increases local government income from formalized communities. It will also reduce the financial burden caused by disasters affecting informal settlers, who often live in the danger zones. Pero paano nga ba natin mababalanse ang masasamang epekto sa magagandang dulot? Alam naman natin na bawat pagtayo ng mga gusali, may mga nasisirang kalikasan. Kaya importante sa bawat pagtayo ng gusali, meron din tayong ginagawang nakatutulong. Sa bawat pagputol ng puno, dapat tayong magtanim ng 5 puno. Sa bawat pagdumi ng ilog, dapat linisin ng sobra-sobra. Importante din rin ang pagpapatayo ng mga gusali para mapaunlad ang ating ekonomiya. Pag dumarami ang trabaho, dumarami ang responsibilidad or oportunidad para magkaroon ng maraming trabaho, mas maraming buwis ang makukuha ng gobyerno upang maalagaan ang ating kalikasan. In conclusion, building free houses kapalit ng environment for those below poverty line will create a foundation for the growth outweighing the cons. Through well planning and mitigation of the effects, we'll be able to minimize the damage while maximizing the production, offering safety for those in need. Sa dulo ng lahat, isang bagay ang malinaw. Kailangan ng tao ng tahanan, kailangan ng pamilya ng seguridad, at minsan, may kapalit talaga ang pagunlad. Pero, hindi ibig sabihin nun na wala tayong pakialam sa kalikasan. Kaya nga tayo nag-aaral, nagpa-plan, at gumagawa ng paraan para mabawasan ng impact. Kung may masisirang puno, papalitan natin. Kung may duduming ilog, lilinisin natin. Kung may tatayong komunidad, sisiguraduhin nating may benepisyo ito sa mga taong pinakanangangailangan. Kasi sa totoo lang, masisira at masisira ang kalikasan kung hindi rin umaangat ang tao. Paano mo proprotektahan ng kalikasan kung yung tao mismo walang bahay, walang seguridad, at araw-araw lumalaban para lang mabuhay? Kaya ang paninindigan namin, unahin ng tao, pero may malasakit sa kalikasan. Hindi perfecto, hindi madali, pero posible.